Praise God. At isang mapagpalang araw muli sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Diyos na buhay. At muli tayong narito upang magsama-samang luwalhatiin at purihin ang ating Panginoon. Praise God. At sa ating pagpapasimula, muli nating aawitan ng ating Panginoon, Lord, I lift your name on high. Praise God. Itataas natin ang pangalan ng Panginoon. And let us magnify and worship the Lord as we sing. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the skies. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. One more time. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross Hallelujah. Amen. We praise your name, from Jesus. the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name Oh, we lift your name. on high. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Dakila at mapagpalang Ama, muli sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa isang dakilang privilege na yung pinagkaloob sa amin sa araw na ito upang kami ay patuloy, O Diyos, na magsama-samang sambahin at luwalhatiin ang iyong pangalan. Pagpalain mo, O Diyos, ang gawain ito, maging ang lahat ng mga kasama namin online, iyong pong katagpuin at iyong pagpalain ang bawat isa, dakilang Diyos. At lahat ng papuri at pagsamba ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. In Jesus' name, lahat ay magsabing Amen. Tayo po ngayon ay dadako na sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At magbabasa tayo from the book of Numbers, chapter 13, verse 25. And we'll be reading up to verse 33.
Ganito ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, and I am reading from King James Version. And they returned from searching of the land after 40 days, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sendest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there, and the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Praise God. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, at sila'y nagbalik, pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw, at sila'y nagsiyaon at nagsiparoon kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ng Israel sa ilang ng Paran, sa Kades, at kanilang binigyang sagot sila at ang buong kapisanan, at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain, at kanilang isinaysay sa kanila at sinabi, Kami ay dumating sa lupaing yaong pinaparuunan mo sa amin, at tunay na binubukalan ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyaon. Gayunmay, ang bayan na tumitira sa lupaing yaon ay malakas, at ang mga bayan ay nakukutaan, at napakalalaki, at saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng Timugan, at ang Hetheo at ang Jebuseo at ang Amorheo ay tumatahan sa mga bundok, at ang Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, Ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, Hindi tayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaruunan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon, at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At doon aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim, at kami ay sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin. Praise God. And another verse nating babasahin is in the book of Isaiah 53 verse 1. Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Sinong naniniwala sa aming balita, at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Praise God. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Muli po, dakilang Ama, wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Pagpalain mo minsan pa ang paghahayag nito, at gamitin niyo po ang iyong abang lingkod, at ang bawat isa ay iyong pagpalain. In Jesus' name we pray.
Lahat magsabing amen. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At sa mga sandaling ito ay malaya pong makakaupo ang bawat isa. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Nais ko pong magdala ng mensahe, mga kapatid, sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Whose report will you believe? Whose report will you believe? Kaninong balita ang iyong paniniwalaan? Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay mayroong kalayaang mamili kung ano ang ating paniniwalaan. At sa mundo na ating ginagalawan ay marami tayong balita na pwedeng mapakinggan. And to classify, praise God, ay mayroong dalawang klaseng balita na napapakinggan natin. Isang mabuting balita, isang masamang balita. Praise God. At nangyayari, mga kapatid, yan, na maaaring ang mga tao na nakakakita ng isang bagay ay magkaroon ng magkaibang report. At nakita natin yan, mga kapatid, sa spies na pinadala ni Moses sa Promised Land, na kung saan lahat sila nakita nila that the land was indeed flowing with milk and honey, and they brought good report when it comes to the fruitfulness of the land. Talagang maganda yung lupa. Pero sa usaping ito ay kanilang sasakupin, mga kapatid, doon na nagkaroon ng mga evil report. Doon na nagkaroon ng masamang balita, mga kapatid, negatibong balita. At alam natin na majority sa kanila ay negative ang report. Hindi natin kaya. At kung mapapansin nyo, ang kanilang sabi ay sa kanilang paningin, sila ay katulad na ng mga grasshoppers. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng estimate sa sarili nila. Hindi nila kaya sapagkat maliit sila. Pero mga kapatid, pinatahimik sila ni Caleb. Ang sabi, kaya natin to. May nagsasabing kaya, may nagsasabing hindi kaya. Now, tandaan natin, mga kapatid, the promised land was a promised land. Amen. Ang lupang pangako ay lupang pangako, mga kapatid. Sino ang nangako? Ang nangako ay ang Diyos. Do you still remember na maraming promises ang Diyos? And all the promises of God are yes and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Now, inaamin natin, mga kapatid, na maraming mga challenges sa buhay na ito. At kung pag-uusapan natin, marami din tayong report na napapakinggan. Iba-iba ang source. Amen? Marami tayong natatanggap na mga balita. At kung minsan, hindi natin din malaman kung alin ba ang legit na balita. Alin ba yung tamang balita? Well, mga kapatid, ang tao ay napapabuti dahil sa kanyang mga tinatanggap na mabuti. At ang tao ay napapasama dahil sa mga tinatanggap niyang masama. Ang masamang bagay na iyong tinatanggap, kailanman ay hindi magdudulot sa iyo ng kabutihan. At ang mabuting tinatanggap mo, hallelujah, ay may mabuting idudulot sa iyo. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Now, sa mga pagtanggap natin ng mga balita, mga kapatid, mahalaga na ito po ay ating ma-classify. Amen. Hindi lahat ng balita ay tama. Amen? Hindi lahat ng balita ay pwede mong panghawakan. Sa panahon ngayon, kung lahat ng nababalitaan natin ay didibdibin natin, sasabihin ko sa inyo, didibdiban din tayo niyan. Mahihirapan tayo.
But thank to God, hallelujah, mayroon siyang salita. Tinuturoan niya tayo and God gives us wisdom, hallelujah, on how to respond, hallelujah, to reports, different reports na ating mga napapakinggan, mga kapatid. Well, sa Bible ay mayroon lang 2 reports. Amen. Mayroong sinner's report and saint's report. Amen. Yung sinner's report, talagang iba ang view ng sinners. Iba ang view ng saints. Amen. Maraming beses hindi tayo maunawaan ng mga tao sa mundo. Why? Because we have different views. Iba yung pananaw natin, mga kapatid. Ngunit tayo ay nagkakaroon ng pag-asa dahil sa kakaibang news na ating pinaniniwalaan. Tayo ay tumatayo, stable, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon dahil sa mga bagay na tinatanggap natin mula sa Kanya. Mag-ingat tayo sa mga bagay na tinatanggap natin. Sapagkat kung ano ang tinatanggap mo, you will always be affected. Amen. Kung ano tinatanggap mo sa isipan mo, sa puso mo, kapatid, hindi pwedeng walang epekto sa iyo. But the good thing is, we have the choice. Amen. Mayroon kang kalayaang mamili, mga kapatid. No, kung pag-uusapan natin ang sinner's report, mga kapatid, ang buhay kasi, mga kapatid, ng taong wala kay Kristo ay talagang madaling humantong sa hopelessness. In fact, kung paano sinasabi ng Biblia, ano ang buhay ng wala kay Kristo? In the book of Ephesians chapter 2 verse 12, that at that time, you were without Christ. So the emphasis, mga kapatid, ay yung buhay na without Christ. Amen? Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. No hope without God in the world. Mga kapatid, ito yung kalagayan ng mga taong walang Kristo. Why? Because our hope is in the Lord. Without the Lord, we have no hope. Tayong mga kapatid ay totally, sabi ng Bible, alien. No? Tayo mga kapatid ay stranger. Tayo ay hindi naka-attach, mga kapatid, sa mga pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan ang kalagayan ng buhay na malayo sa Diyos. And in Isaiah 48 verse 22, there is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Walang kapayapaan sa mga taong masasama. And in Psalms 32 verse 10, many sorrows shall be to the wicked. Maraming kapanglawan ang darating sa masama. But he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Amen. Nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, ay paliligiran siya ng habag. Amen. Ng ating Panginoon. Praise God. So many sorrows shall be to the wicked. Pag pinagsama-sama mo ito, mga kapatid, na mga negative report sa buhay ng taong malayo sa Panginoon, talagang masasabi natin, there is no hope. Hallelujah. In the book of Proverbs 4 verse 19, the way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Ang daan daw, mga kapatid, ng masama ay kadiliman. Hindi nila alam kung saan sila natatalisod. So ito yung kalagayan, mga kapatid. No? Pagka ang buhay natin ay nasa dilim, wala tayong makikitang liwanag, at hindi tayo makakapag-produce ng mabuting balita kung ang buhay natin ay nangangapa sa dilim. Mga kapatid. Hallelujah. At yan ang nangyayari sa maraming tao.
mas madaling kapitan ng evil report. Mas madaling maapektuhan ng mga negative news. Pero iba ang saints. Everybody say amen. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. Ang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang isipan natin, ang pananaw natin ay nababago. Sa mundong ito, mga kapatid, sa mga pangyayari sa panahon na ito, sa mga challenges sa panahon na ito, ang mga mananampalataya, hallelujah, ay nakakakita ng maraming mabuting bagay. Amen. Praise God. And we still believe in Proverbs 18 verse 10 that the name of the Lord is strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Hallelujah. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Hallelujah. Tinatakbuhan ng mga matuwid at naliligtas. Mayroon tayong takbuhan. Mayroon tayong pupuntahan. Kung ang sanlibutan na namumuhay sa kadiliman ay wala nang mapuntahan, ang mga mananampalataya, hallelujah, we have the name of the Lord, the strong tower. Amen. Mayroon tayong nalalapitan, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Yes, there are trials. May mga pagsubok sa buhay. There are challenges in Christian life, mga kapatid. But the promise of the Lord, hallelujah, is still the same. Sabi ng Biblia in the book of Psalms 34 verse 19, okay, we have afflictions. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Hallelujah, praise the name of the Lord. Yes, may mga kapighatian sa buhay ng matuwid. Hallelujah. Ngunit hindi doon natatapos, sapagkat ang sabi ng Biblia, but the Lord delivereth him out of them all. Praise God. There are challenges, there are afflictions, praise God, but the Lord will deliver us, hallelujah, from all afflictions of life. Everybody say amen. Kaya kung nakakaranas ang mga mananampalataya ng affliction, praise God, we believe that God is with us. Amen. Na ang Diyos ay tinutulungan tayo, ginagabayan tayo. Ang masama ay nag-aabang na lang ng dulo ng pagkapahamak. Ngunit ang mga mananampalataya, kahit kuminsan ay nahihirapan, kahit may mga hamon sa kanilang mga buhay, ay laging tumitingin sa Panginoon at umaasa, praise God, hallelujah, na ang Diyos ay may magagawa sa ating pong mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Malimit natin sinasabi, mga kapatid, ang winika ng ating Panginoon. Kung paano tayo ini-encourage bilang mga mananampalataya in the book of John 16:33. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa ating lakas, mga kapatid. That's why when we listen to the Word of God, hallelujah, we become strong. Because the Word of God is so powerful. Hallelujah, praise God. Kaninang umaga, meron akong kausap at ang sabi niya, Pastor, yung mga sinasabi niyo ay nagbibigay sa akin ng kagaanan. Mabigat yung nararanasan sa buhay. Ano ang sinasabi ng pastor? The Word of God. It's not the word of men. It's the Word of God. When we speak the Word of God, hallelujah, there's power in it. Kaya nga, yung mga tao na nakakaranas, mga kapatid, ng mga struggle sa buhay, kapag ang salita ng Panginoon ay tinatanggap, mga kapatid, ito ay may ginagawa sa kanila. Sabi ng Panginoon, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Alam niyo, pinaka-concern ito ng Panginoon. Gusto niya maging mapayapa tayo. In every circumstance, God wants us to have peace. These things I have spoken unto you, that in me, yes, in Christ, hallelujah, we might have peace. Mayroon tayong kapayapaan. In the world, we shall have tribulation. Yes, we have tribulation. Pero laging binabawi ng Panginoon to. Pag sinabi niyang mayroon kang pagsubok, may pambawi agad siya. But be of good cheer. Be of good courage. Lakasan mo ang iyong loob. Ito ang mensahe pa rin ng Panginoon. Buhay na buhay ang salitang ito, mga kapatid. Dumadaan tayo ng mga challenges sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob.
Dahil napagtagumpayan ko ang sanlibutan, kung may mga hamon sa atin ngayon, nauna na mga kapatid na dinaanan yan ng ating Panginoon. Kung may hirap ngayon, nauna na ang Panginoon na dinaanan yan mga kapatid. Kaya ang ating reference ng ating pagtatagumpay ay walang iba, kundi ang tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Lakasan niyo ang iyong loob, sabi ng Panginoon, sapagkat napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Sa tuwing tayo ay titingin sa ating Panginoon, ang nakikita natin ay tagumpay, hindi panglulupaypay mga kapatid. Kapag tayo ay tumingin sa mga gawa ni Kristo, mga kapatid, hallelujah, makikita natin ang pagtatagumpay na dulot nito sa ating pong mga buhay. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah, praise the name of the Lord. In the book of Proverbs 4 verse 18, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Hallelujah. This is progressive. Amen. Na ang daan ng matuwid, mga kapatid, praise God, ay nagniningning, mga kapatid, na liwanag, praise God, na ito, mga kapatid ko, ay lalong nagniningning at nagniningning, mga kapatid, hanggang sa sakdal na araw. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, there is no darkness, praise God, in the Lord. He is the light. And as we abide in the light of Christ, hallelujah, ang sabi ng Biblia, katulad tayo mga kapatid ng ilaw. Hallelujah. As the shining light that shineth more and more. Amen. Hindi yung padilim ng padilim. Kung ang mundo ay padilim ng padilim, ang mga anak ng Diyos ay paliwanag ng paliwanag. Nais kong sabihin sa inyo, na the more na tumitindi ang dilim sa paligid, lalong nagniningning ang liwanag. Amen. Ma-appreciate natin ang light of Christ in the midst of darkness. Now, of course, we know that this word, light and wickedness, darkness is in this word. But sabi ni Jesus, mga kapatid, hallelujah, anong sabi niya sa John 8:12? I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen. Alam niyo, ito yung magagandang balita na dapat tinatanggap natin sa buhay natin. Amen. Hindi yung mga balita na pag binasa mo, mga kapatid, ang sigla-sigla mo sa umaga, nung mabasa ka, mga kapatid, unti-unti kang nanlulupaypay. Bakit? Madali kang naniwala doon sa sinasabi niyan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Nalala ko, kapag ang tao nagkaroon ng findings sa doktor, amen, negative yung sinabi ng doktor, anong gusto ng tao? Second opinion. Right? Hallelujah. And thank God na hindi natin binabaliwala yung mga physician, mga kapatid. Sila ay tumutulong sa kapwa. Ngunit naniniwala tayo that the name of the Lord is more powerful. Amen. Even Christian physicians, they testify of the power of the name of Jesus. Amen. Why? Sapagkat ang kakayanan ng tao ay may hangganan. Ngunit ang kakayanan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi pwedeng tawaran. Hindi pwedeng sukatin. Everybody say amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So, whose report will you believe? Anong iniipon mo ngayon ng mga balita? Anong sinesave mo ngayon? Dina-download ng mga news at nire-review, mga kapatid. At habang nire-review yung mga negative na mga bagay, lalong nagsisink in sa puso mo, sa isipan mo, to the point na ikaw mismo ay nadidemoralize na. That's not the will of God. Amen. Totoo ba na may mga giant na nakita yung mga espiya? Yes! Totoo ang giant. Nakita nila. Kaya nga natakot sila eh. Pero, mas totoo ang magagawa ng Diyos. Amen.
Ang sabi na ng mga negative people, di natin kaya yon. Ang report nila, kami ay mga tipaklong lang sa aming paningin. Sa kanino paningin? Sa kanila rin. Tingnan nyo? Sinukat nila ang sarili nila sa kanila ring panukat. At sila rin ang nagsalita, mga kapatid, ulit na ganun din kami sa paningin nila. Wala namang sinabi yung mga giant na ganun ang paningin. Nilagay na nila sa isip nila na kami ay mga tipaklong lang. Mga kapatid, hallelujah, hindi yun ang inisip ni Joshua at saka ni Caleb. Hindi yun ang inisip ni David nung makita niya si Goliath. Amen ba? May mga Goliath ba kayo sa buhay? Ha? Huwag niyong payagan na ang COVID-19 ay nakawin lahat ng mabuting bagay ng Diyos sa buhay niyo. Amen ba? Na araw-araw na lang ang laman ng isipan at puso, COVID-19. Mga kapatid. Ang Diyos ay hindi makakakilo sa tao na laging problema ang laman ng isip. Hindi ko sinasabi sa inyong hindi totoo na mayroong mga virus, mga kapatid. Pero sinasabi ko sa inyo, praise God, may magagawa ang Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay maparalyze dahil sa mga nangyayari ngayon. Ang buhay ay dapat nagpapatuloy. Amen. Maaring sa mundo mayroong limitasyon, pero wag mo nang lagyan ng limitasyon ng Diyos. Amen. Nililimitahan na nga tayo dito sa mundo. Pati ba naman ang Diyos, lilimitahan natin, mga kapatid? I believe that God is still the same. Siya pa rin ang Diyos, mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Nasa panahon na to, hindi man natin marating ang mga lugar na dapat nating puntahan, pero ang Diyos ay walang mahirap sa Kanya. Kahit ang pangangaral na ito, hindi ko man mapuntahan yung mga tao sa malalayo, but I believe that the power of the Word of God, hallelujah, ito po'y kumikilos sa ating pong mga buhay. Sa ating mga viewers online, I believe God is so powerful. God loves you. He cares for you. Amen. Concern ang Diyos sa iyo. Ano ang nilalaman ng isipan mo? Ano ang nilalaman ng puso mo? Kaibigan, mahal ka ng Panginoon at may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Kung sinikap mo ang lahat ng paraan at parang hindi ka maka-move on, surrender your life to Jesus and see what God can do. Tingnan mo kung ano magagawa ng Diyos sa buhay mo. Praise the name of the Lord. Sa mga tumanggap sa ating Panginoon, hallelujah, tinanggap si Jesus bilang Diyos na kapagligtas at tumanggap ng kapanganakang muli sa tubig at espiritu, mga kapatid. Nakaranas, hallelujah, ng bagong buhay at ng presensya ng ating Panginoon, kapuspusan ng Espiritu Santo, mga kapatid, hallelujah, ay mayroon pong matibay na pinanghahawakan. Katulad ni Pablo nang siya'y nagsulat, mga kapatid, sa aklat ng Philippians, chapter 1, verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Hallelujah. Napakaganda ng kanyang sinabi, being confident of this very thing. Mayroon siyang malakas na pagtitiwala sa bagay na ito, na ano? Na siyang nagpasimula na magandang gawa sa iyo. Itutuloy niya yan. Tatapusin niya yan. Hindi hadlang ang mga sitwasyon sa mundo para hindi ng Diyos tapusin ang kanyang ipinangako sa iyo. Amen. Amen. Hindi ang Panginoon nag-iisip kung itutuloy niya ang kanyang pangako kapag masama ang panahon sa lupa. Amen. Hindi ang Panginoon nagdadalawang isip na tuparin ang kanyang mga pangako, mga kapatid, kung ang sanlibutan ay nagiging madilim sapagkat sa Diyos there is no darkness. Amen. Kung mayroong mga masasamang haka ang tao, mga kapatid, hindi hadlang sa ating Panginoon. Alam nyo,
kung minsan ang tao ay nahihirapan sapagkat mayroong other idea than God's idea. There's a big difference between a good idea and a God idea. Amen. The good idea might come to pass, but the God idea will come to pass. Ang problema kung minsan, iniisip na kapag tayo nakaisip ng good idea, sometimes we consider it a God idea. For example, maganda naman ang idea, mga kapatid, nitong si Peter. Sabi ng Matthew 16:22. Ang Panginoon kasi ay sinabi kung anong magaganap sa kanya, na siya ay huhulihin, papatayin, at mabubuhay muli. Sabi ng verse 22, Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. That's a good idea. Huwag mangyari sa'yo yan, Panginoon. Malayo sa'yo ang pangyayari yan. Anong sabi ng Panginoon sa 23? But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na tungkol sa Diyos, kundi ang mga bagay tungkol sa tao. So, for Peter, it was a good idea. Actually, he was trying to save Jesus. Para hindi makaranas ng ganun, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, Get thee behind me, Satan. Sabi ng Panginoon, tinitisod mo ako eh. Thou art an offense unto me. Alam nyo, mga kapatid, sinabi ito ng Panginoon sapagkat ang nasa likod ng seemingly good idea ay ang kaaway, sapagkat ang kaaway ay ayaw na maganap ang crucifixion sapagkat naroon ang ating salvation. Minsan, mayroon tayong mga good idea. But let us have the God idea. Ito ba'y sa Diyos? Maring nag-iisip tayo, okay naman, maganda yung sa tingin ko, tama naman to. Pero mga kapatid, tingnan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano bang iniisip ng Panginoon? And so, it's good to have the mind of Christ. Amen. Maraming mga tao, mga kapatid, sinasamba nila ang kanilang good human ideas to the point na nalalayo sa Panginoon. Mga kapatid, mahalaga na kasama natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ang God idea, praise God, ang sabi ng Matthew 16:18, this is God's idea. Ito dapat panghawakan natin. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. This is God's idea. Amen. Na sinabi na ng Panginoon. Hindi ito opinion, mga kapatid. Hallelujah, ng tao. Ito mismo ay salita ng Panginoon. Nang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia, the church, and the gates of hell shall not prevail against it. Bakit sinabi ito ng Panginoon in advance? Na bago tayo dumaan ng mga challenges sa ating buhay sa mundong ito. Bago tayo dumaan, mga kapatid, ng mga mapanghamon na panahon, nakita na natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon, hallelujah, that the church is so stable that even the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. And we are the church.
And it has been declared by Jesus Christ himself that the church will prevail. That the gates of hell shall not prevail against the church. Yes, there are challenges, there are trials, there are tribulations, but to God be the glory. The Lord will be with us. Don't you know that we are the temple of the Holy Ghost? Amen. Tayo ay templo ng Panginoon. Hindi niya tayo ginawang templo para iwanan. Ginawa niya tayong templo para panahanan. Hallelujah. Praise God. Hindi niya tayo tinawag para mapasama. Tinawag niya tayo upang dalhin, praise God, sa napakagandang pangako at plano niya. Praise the Lord. At ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa isipan, nasa plano ng ating Panginoon. Maaring dumadaan tayo ngayon ng mga pagsubok, ng mga hamon, mga kapatid. Ngunit ang plano ng Diyos ay tiyak na tuloy. Hallelujah. Praise the name of the Lord. 1 John chapter 4 verse 4. Ye are of God. Hallelujah. This is God's idea. Amen. Not just a good idea, but God idea. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Yes, we are the temple of the Holy Ghost, and the Holy Ghost dwells within us. Hallelujah. And that Holy Ghost na nananahan sa atin, greater is He that is in us, that is in you, than he that is in the world. Purihin ang ating Panginoon. Praise God! Kaya sa mundong ito, mga kapatid, hallelujah, tayo ay nagtatagumpay dahil may nananahan sa atin na hindi natatalo. Sabi ko nga sa inyo kagabi, wala pang laban ang Diyos na natalo. Amen. And the good news is that we are His children. The Lord shall fight for us. Kung hindi mo kaya ang labanan, kapatid, hallelujah, magte-take over si Lord. Kaya huwag ka lang masyadong umasa sa kaya mo. Do what you can. Yung hindi mo na kaya, He can do it. Amen? Huwag mong kunin lahat sa iyong mga kamay. Iwanan mo yung para sa Diyos. Bigyan mo ang Panginoon ng part sa lahat ng iyong mga lakad, sa lahat ng mga bagay sa buhay mo. Mayroong mga bagay dyan na ang Diyos ang kikilos. Huwag natin siyang agawan ng gawa. Amen? Kumisan tayo dahil sa ating marubdob na pagsisikap na ang lahat ay maging maayos, lahat maging matagumpay, mga kapatid, lahat ng effort, mga kapatid, lahat ng panahon, inubos natin pero hindi natin namamalayan ng ibang ginagawa natin. Dapat pala ang Diyos ang gumagawa. Kapag hindi natin nakita ang bagay na yan, mapapagod tayo sapagkat hindi mo pwedeng trabahuin ang trabaho ng Diyos. Mahalaga na tayo nagtitiwala sa Diyos. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Do your part and God will do His part. Praise God. Christian life is partnership with God. Amen? Lumalakad tayong kasama ang ating Panginoon. Nabubuhay tayong kasama ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, Romans 8:37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Hallelujah. Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit na mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Mga kapatid, kumusta? Hallelujah. Ang ating buhay. Whose report will you believe? Sa kaninong report ka naniniwala? Doon ka ba naniniwala sa mga negative report? Kapatid, magdudulot sa iyo yan ng panghihina, panlulupaypay. Yan ang nangyari, mga kapatid. Noong ang bayan ng Israel ay naniwala sa evil report, nanlupaypay sila.
nanghina sila. Mga kapatid, pero yung mga tumatanggap ng mabuting balita, praise God, hallelujah, sila ay umaangat, mga kapatid. Hindi ka pwedeng umangat kung ang paniniwala mo ay pabagsak ka na. Amen? Hindi ka pwedeng maging malusog at masigla kung ang paniniwala mo, mamamatay ka na. Pero kapatid, hallelujah, naniniwala tayo na ang kamay ng Diyos ay nasa atin. Araw-araw, praise God, sa buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Maaaring sabihin natin, Pastor, mayroon kasing mga masamang nangyayari sa paligid. Talaga namang may masamang nangyayari sa paligid. Pero kung kasama mo ang Panginoon, hallelujah, 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, but it shall not come like thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Hallelujah! Hanggat nagtitiwala ka sa Panginoon, praise God, hallelujah, ang Diyos ay gagawa ng mga bagay sa buhay mo to the point, hallelujah, na ikaw, you will be shining more and more. Amen. Yung buhay mo, yung testimony mo, praise God, hallelujah, kahit sa gitna ng pandemic, kapatid, hallelujah, pwede ka ng Diyos bigyan ng mga testimony na nagbibigay sa iyo ng lalong pagniningning, hallelujah, at pagpapatuto sa buhay mo. The Lord, hallelujah, will always work. Praise God for you. Gagawa ang Panginoon para sa iyo. And He will be working in you. Praise God, kikilos siya sa iyong buhay. Kapatid, huwag kang pumayag ng isipan mo ay panahanan ng mga negatibong bagay dahil sa mga negative report. Amen. Nung araw, nung sinabi ng doktor na ang aking heart, mga kapatid, ay mayroong malaking problema, hindi basta-basta. Mga barado yung ugat, mga kapatid. Hanggang ngayon, tinatago ko yung findings na yun. Naniniwala ako na nagkaroon ako ng problema, pero naniniwala ako na ang problema ay may solusyon. Thank be to God! Hallelujah! And that was more than 20 years ago. Hallelujah! Yung negative, parang iba iisip na sa'yo, mukhang malapit ka na. Mukhang malapit-lapit ka na. Alam nyo, pagka ganyan nasa isip mo, hindi ka na makatulog. Naranasan ko yan, mga kapatid. Dahil iniisip ko lagi yung sinasabing negative. Pero binalingan ko, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Lord, I choose to believe. Pinipili kong maniwala, Panginoon. This is your word. I trust in you. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. And miraculously, to God be the glory. He healed me. Praise God. Completely. By His grace. Hallelujah. Kumilos ang Panginoon. Praise God. No, hindi ko binabaliwala, mga kapatid, yung mga, katulad ni sinabi ko kanina, yung mga manggagamot, yung mga medical doctor, hindi natin yan sila, mga kapatid, binabaliwala. What I'm trying to point out is this. Kapag ang tao ay wala nang magagawa, may magagawa pa ang Diyos. Amen? Mayroon ako pinag-pray, ang sabi ng magulang niya, Pastor, pinabibigay na ang lahat sa kanya dahil malapit na daw siya. Ako'y nagsalita ng salita ng Panginoon. At ang paniniwala na yun ay na-reverse. To God be the glory. Pinagaling siya ng Panginoon. Bakit? Kung anong paniniwala mo, malaking epekto sa iyo. Kaya kapatid, anong paniniwala mo ngayon? Ikaw ay mabibigo? Ikaw ay palubog na? Negative yan, kapatid. Pwede mong i-reverse yan. Praise God. Kung mayroon ka man pagsubok, nadapa ka man, sabihin mo, rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall arise. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. May magagawa ang Diyos, mga kapatid. Totoo
Totoo ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kung nakakaranas ka ng hirap ngayon, kapatid, hallelujah, huwag ka lang bumitaw sa Panginoon. Manghawa ka lang sa Diyos. May gagawin ang Diyos sa iyo. May karamdaman ka ngayon. Trust in the Lord. Hallelujah. Ang Diyos ay may magagawa sa iyo. Magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Napakabuti ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Whose report will you believe? Anong namamayaning report sa isipan natin ngayon? Anong mga bagay ang naipon natin, mga kapatid, na nagpapahirap din naman sa atin? It's time to cast your burden upon the Lord, for He cares for you. May mga bagay ba dyan sa buhay mo na dinadala mo na nagpapahirap naman sa iyo? Kapatid, anong napakinabangan mo sa mga negative report? Yung panahon na ito ang pinagbubulay mo, hindi ba? Apektado ka. Ang mga negative report ay ninanakaw ang iyong kapayapaan. Ninanakaw ang iyong kagalakan. Ninanakaw ang iyong security. Kapatid, let us believe, hallelujah, the report that exalts the name of Jesus Christ. Amen. Yung nagtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay lagi may ginagawang mabuti. Amen? Let us be aware, hallelujah, of God's goodness every day. Lagi siyang may ginagawang mabuti. Lagi natin siyang itataas at pupurihin. Nagbago ba ang panahon? Yes, nagbago ang panahon. Kaya nakakapanibago din. Pero kapatid, tingnan mo ang Diyos na hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. He's still the same. Amen. Hallelujah. Siya pa rin ang Diyos. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Ang magandang report, be strong in the Lord, in the power of His might. Magandang report, the Lord shall fight for you. Amen. God will supply all your needs according to His riches and His glory. Amen. He will not leave you nor forsake you. He will be with you even unto the end of the world. Kapatid, alam niyo ba? Hindi tayo kukulangin ng mga report na magaganda. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ba't hindi natin punuin ang mga isip at puso natin ng magagandang report? Amen. Na ang mga negative report, hallelujah, praise God, ay natatakpan, praise God, ng mga report na nagtataas sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Huwag nawang mangyari na dahil sa kung anong nababalitaan natin, hindi na tayo makapagpuri sa Diyos. Yan ang gusto ng kaaway na gawin sa atin. Sirain ang ating worship. Sirain ang ating prayer life. Sirain ang ating trust, ang ating faith sa Panginoon. Yan ang gusto ng kaaway. Kaya the devil is trying to magnify evil reports. Na kapag na-magnify mo na yan sa isip mo, kapatid, madidemoralize ka na hindi ka na makapagpuri sa Panginoon. Makakalimutan mo ang kabutihan ng Diyos. Huwag mong payagan yan. Sabihin mo lagi everyday, God is so good to me. Ang Diyos ay napakabuti sa aking buhay. He is good all the time. Praise God. At ngayon mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Tanggapin natin ang mabubuting ulat na nagmumula sa Panginoon. Amen. Mabuting ulat na nagmumula sa salita ng ating Diyos. Huwag nating itabi ang Word of God. Sa panahon na ito, lalo nating higit na kailangan ang salita ng ating Panginoon. Praise God, mga minamahal. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Whose report will you believe? Amen. Hallelujah. Whose report will you believe? Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sa Bible, yung mga naniwala sa evil report, hindi sila nakarating sa pangako ng Panginoon. Sa madaling sabi, ang evil report na tinatanggap ng tao
ang nagiging hadlang sa pagtanggap natin sa mga pangako ng Panginoon. Trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. And as we come to the Lord, hallelujah, let's meditate upon the goodness of the Lord. Hallelujah. As we sing that song, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Come on, amen, yes. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Isa pa. Walang mahirap sa'yo. Lord, we believe in your great and precious promises, oh God. We trust in you, Lord. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord, we believe. Ikaw ang Naniniwala kami sa iyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah. That nothing shall be impossible with you. Hallelujah. Praise God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, magtiwala tayo sa Diyos sa buhay. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. May magagawa ang Diyos, kaibigan. May magagawa ang Diyos, kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. Trust in the Lord. Walang imposible sa'yo. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala. Hallelujah. Hindi sa mga negative report. Amen. But in the promises of God. Yes. Glory to Jesus. Dami natin ang presensya ng Panginoon. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di magkalaban-laban. Hallelujah. Sampahin natin ang Panginoon. Magpuri tayo sa Diyos. Pangako niya Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. tulad ng In the name of Jesus. ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang. Biyaya niya't
Panginoon. Panginoon'y tapat kailanman. Hallelujah. Panginoon'y tapat Oh, we bless your name, oh Jesus. Oh, blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Let's magnify His name. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Patuloy tayo magbulay sa Panginoon. Kayo pong mga nasa inyong mga tahanan, kasama na inyong family, maaari po nating ituloy ang ating mga panalangin. Amen. Magko-closing prayer po tayo sa online. But after this, kahit po dito sa lugar ay tuloy-tuloy ang magiging panalangin. At kayo rin po na mga nasa inyong mga tahanan. Praise God, maaaring magtuloy-tuloy sa inyong mga panalangin kasama na inyong family. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga paalaala sa amin. Salamat sa napakaraming magagandang balita, O Diyos, na pwede naming panghawakan, na pwede naming isa puso at isa isip, O Diyos. Sa gitna po, Panginoon, ng masalimuot na mga sitwasyon ng mundo, Panginoon, nangingibabaw pa rin ang iyong kabutihan. Amen. Praise God na ito ang dapat mangibabaw sa buhay namin. Hallelujah, na araw-araw ikaw ay tapat. Araw-araw ikaw ay mabuti, Panginoon. Araw-araw ay may ginagawa kang mabuti, Panginoon, para sa iyong mga anak, O Diyos. O purihin ka, Panginoon Diyos. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, maging ang mga kaibigan namin na nakasama namin online. Ikaw rin po ang patuloy, Lord God, na magpala at magligtas sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat minsan pa sa araw na ito ng aming pagsamba. Hallelujah. Ang presensya mo ay laging nananariwa sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At tayo manatili sa ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you and God bless us all. Days may be darkest, but your light is greater. You light our way, God, you light our way. When evil is rising, you're rising higher, with power to save, with power to save. You keep hope alive. You keep hope alive. From the beginning to end, your word never fails. You keep hope alive, because you are alive. Jesus, you are alive.